Para akong nagalit tuloy sa ahas lalo kasi nasaktan na ako, muntik na akong pinatay at marami siyang pinapatay. Isang cobra hunter ang 4 na beses muntik madisgrasya dahil sa cobra. Sabi niya ginagawa niya ang panghuhuli ng ahas dahil sa matinding galit. Sinadya ko siya at kinapanayam upang magbigay babala sa mga kababayan nating kapalit ng maliit na halaga ay susuungin ang panganib sa panghuhuli ng nakamamatay na cobra. Inabot ko siyang walang ingat na nag-iempake ng mga cobra, katulong pa ang kanyang batang anak. Pag taga Mindanao po ako, tapos dumadayo po kami noon kasi may kapatid ako dyan na nakapag-asawa ng Kapampangan. Nakikipagtabas po ako ng tubo sa Hacienda Luisita. Nung pumunta ka ng Tarlac, ang trabaho mo talaga magtabas ng tubo. Nagtatabas po una ng tubo. Paano ka napunta sa panghuhuli ng ahas? May taong lumapit sa akin na may sakit po siya kasi na cancer. Ngayon inatasan daw siya ng doktor na kailangan humanap ng marunong humuli ng ahas kasi po ang kailangan niyang gamitin doon sa ahas apdo at sa kadugo. Doktor? Opo. Doktor. Doktor nag-advise ng ahas? Opo. Sa tingin niya sa akin na hindi daw ako takot sa ahas. Ako po ang nakursunadahan nung kontraktor namin na ako ang kailangan kukuha ng ahas para suporta sa pangangailangan ng anak niya. Gaano nakatagal yun? Medyo na sa na rin po, 30 years o plus. Mahigit na 30 taon ka nang nanguhuli ng ahas. Opo. Mula noon, nagtuloy-tuloy ako pero sa panghuhuli na parang aksidente lang na makikita yung ahas, hindi talaga sadyang hinuhuli. O kung minsan, mayroong taong lumalapit sa akin na pinapahuli kung nasa bukiran niya. Kasi natatakot po sila kung sa ahas. Yun, Kumbaga, nakilala ka dun sa lugar mo na marunong kang manghuli ng ahas. Kaya pagka may nakikita silang mga ahas, ikaw ang tinatawagan. Opo, ganun po. Ay, yung nabebentahan mo ng mga ahas, puro may sakit, ganon? Hindi po. Mayroong isang Chinese dyan sa lugar ng San Miguel. Bumibili ng maramihan. Kaya doon po ako nagtuloy-tuloy. Bali, yung panghuhuli ng ahas naging regular na hanap buhay mo o sideline lang? Sideline lang po. Doon sa mahigit na 30 taon ka na nanguhuli ng ahas, may pagkakataon ba na nakagat ka ng ahas? Opo. Na disgrasya po ako ng 4 na bisis. Apat? Opo. Pero 2 bisis lang ako medyo na grabe. Kasi nung una akong nakagat po nung sa Almendras noon, nung dinampot kong sabay yung dalawa, bumalik yung isa, tinamaan ako dito. Paano ginawa mo? Inugasan ko lang sa tubig, tapos lumapit ako ng bahay, humingi ako ng sabon. Sinabunan ko lang ng sinabunan, tapos binuhusan ko ng bumili ako ng tubay ito, binuhusan ko ng... Hindi mo man lang sinipsip? Ganun. Hindi po. Binuhusan ko ng gin, tapos ininom ko yung kalahati ng tubay ko. Sa pagkakatandaan mo, hindi kaya busog? Hindi kaya kakakain ng ahas? Hindi ko po alam kung busog siya, pero nag-aasawahan po sila. Nag-asawahan sila, kaya sabay ko silang nadampot. Magkadugtong kasi ang mga ahas parang sa aso. Mamamali ka nga minsan, naranasan ko na yun na hinila ko yung ahas, yung pala dalawa. Hinabol ako nung yung isa, magkadugtong pala sila. So, nadali ka doon sa ganon. Nadali ako sa isa. Kaya tinatanong ko kung busog kasi pagka kumain yung ahas, ginagamit niya yung lahat ng laman ng kanyang venom glands, kaya yun ang tinatawag na dry bite. Hindi intended yung kamandag para pampatay ng kaaway, intended yun para pantunaw. Nakita ko may kamandagta, bumasa ito bumasa, pero ang tinamaan niya kasi kalyo, makapal po ang kalyo ko noon. Kaya hindi pumasok sa laman talaga. Opo. Sa kalyo siya tumama. Posible din kung Katulad nito, makapal. Ito makapal ito noon kasi sa pagtatabas ng tubo. Kaya pero kumbaga yung kamandag niya tumapon lang dito sa palad dito, mo. Basa ito po. Basa siya. Buenas ka. Kaya hinugasan ko lang ng At saka yung kasi, yung pangil kasi ng cobra, hook yan pag ganyan Kaya Kaya kung mali yung timing niya, posibleng hindi tumusok. Pero hindi nabali tumusok dito, naiwan sa kalyo ko. Naiwan sa kalyo yung Opo. kumbaga talagang hindi tinagusan. Opo, hindi tumagas sa kalyo lang siya. Yung pangalawa, Yung pangalawa, yung minsan ako nag-deliver, ilinipat ko ng lalagyan yung cobra. Tapos nabahing kasi ako noon. Parang nagulat yung cobra, nasa lubong yung kamay ko. Dito ako nakuha noon
pagdampot ko sa kubra ng ganyan, nasalubong ako kasi bumahing ako. Kaya ayun, tinakbo ako ng ospital. Gaano yung tinagal mo sa ospital? 3 days po. Ano yung mga naramdaman mo na simptomas nung oras na yun? Para akong na-inject ng pampalibang. Hindi ko po nararamdaman kung sakit o ano. Wala akong sakit na ramdaman. Basta para lang akong nahihilo, parang umiikot ang Nahihilo. paningin ko. Anong ginawa sa'yo doon sa ospital? ICU ba o Oh, ICU po. diretso ICU? Ako po. Natandaan mo kung ilang antivenom ang naisaksak 8 po. sa'yo? Walang antivenom. 8 antivenom. Hindi ka nakoma. Hindi po. Hindi po ako nakuha. O yung pangatlong tama mo, Yung pangatlo, naguhukay po ako. Pag ganyan ko sa asarol, nandyan nakalitaw agad katawan. Dinampot ko kaagad. Yung ulo pala nakalabas sa kabilang kabilang butas. Tinira ako ng dita niya, nagpusit ng dita. Tinamaan ako 2 mata. pumikit ka ngayon. Hindi ako pumikit. May baon akong tubig. Binuhos ko yung tubig, ginanyan ko. Kaya ang nangyari sa akin, ano lang siguro, mga 20 minutes. Lumubo yung mukha ko, parang bula talaga. Yun ang ikina-hospital mo, hindi tuklaw. Ay, hindi po ako na hospital noon. Yung pangatlo yun. Hindi po ako na hospital noon. Pero hindi ka gatyo, nabugahan ka ng Opo, rekta. nabugahan lang po ako ng dita. Namaga yung ano mo, Opo, namaga. nagiging bilog itong mukha. Yung ulo ko talaga lumaki ito. Lumubo yan. Hindi ka man lang nagpa-hospital ah. Hindi po. Yung pang-apat po, dito ako sa Pangasinan, hinuhukay ko yung napakalaking punso kasi niyan. Nawasak ko na lahat yung malaking punso. Yung maliit na lang na bahagi ang naiwan pero may butas. Halos hindi talaga ako mawala ng pag-asa na nandoon ba siya. Yung huling bahagi na konti, bigla kong hinila, lumabas ng sabayan. Ngayon dinampot ko yan. Sa pagkaakala ko, nabuntot yung nahila ko. Bumalik dito kumagat. Kaya nung itinas ko yung kamay ko, nakabitin yung kubra ng ganyan. Malayo ka sa kalsada. Malayo po, mga halos 1 kilometro. Nakalakad ka ng 1 kilometro na nakagat ka ng ahas. Opo. Hindi ka pa bumagsak bago ka makarating ng highway. Hindi naman po. Anong nararamdaman mo nung oras na yon? Parang wala lang po. Hindi naman po kasi ako nag-iisip na mamatay ako o ano. Basta ang ginawa ko lang, tinalian ko ito ng isang ito dugo ng dugo, puro dugo na ito. Hawak ko yan. Madugo yung madugo Opo, yung tinamaan daw yung ugat ko dito eh. Yung hawak ko yan, nakadaan ako ng tao na nangunguha sila ng yung paros-paros. Mhm. Sabi ko, pwede pong tulungan niyo ako, itali lang po ninyo yung kamay ko kasi maluwang ang pagkatali. Nakagat po ako ng ahas. Iniwan nila ako, nagtakbuhan. Nagtakbuhan sila, natatakot. Ayaw nila akong tignan. Ako. Oo, tapos yung ginawa ko, tumuloy-tuloy na lang ako sa kalsada. Kapag dating ng motor, papatakbo talaga ako, mabilis na. Papunta ka ng Hospital sa Kasilagan. Kasilagan dito Mga sa Tarem. Opo. mga Tarem. Opo. Pero ang tibay ng katawan mo kasi nung una kang nakagat, hindi mo naramdaman yung karaniwang simptomas na nararamdaman ng mga nakakagat ng ahas. Opo. Tapos yung pangalawa, nakalakad ka ng 1 kilometro na hindi rin karaniwan yung ganon. Hindi ko po kasi iniisip na mamamatay ba ako o hindi. Basta ang ko lang na lumalaban ang dugo ko sa ng data. Nagising ako, gusto ko magsalita. Hindi ako makapagsalita kaya may tubo pala yung lalamunan ko. Sa pagkaalam mo, ilang ampule ang naisaksak sa'yo nung pangalawang pagkakataon? Nung 8 o hanggang 9 na buti rin ang nai-inject sa akin. Hindi ka naman nadala, pwede kang tawagin na walang kadala-dala, ganun. hindi po ako nadala. Parang lalo akong nagalit sa ahas. Kasi po, halos kapag nakapunta ako ng ibang barangay, mayroong pinapatay. Ang pumatay ahas. Minsan kasi may nagsasabi sa akin, bawal daw manghuli ng ahas. Bakit hindi nila binabawal ang ahas na pumatay ng tao? Naawa ako sa mga tao na nagsusumbong sa akin na yung lugar na yan, marami nang pinatay dyan. Kaya yun, para akong nagalit tuloy sa ahas lalo. Kasi nasaktan na ako, muntik na akong pinatay, marami siyang pinapatay. Samantalang wala namang nakakulong na ahas na pinaparusahan dahil sa pagpatay. Pero yung kumagat naman sa'yo, ibang kaso naman yun kasi huhulihin mo siya at sigurado din siyang mamamatay. Hindi ba parehas lang yun? May matanda nagsabi sa akin, kunin mo yan, natatakot na dyan pag nagtraktor, namatay na dyan ang apo ko, nakagat. Hindi po tanging trabaho ng cobra na pumatay ng tao. Nangangagat sila dahil sa tinatawag na instinct to survive o kalikasan na iligtas ang sarili.
Karamihan sa mga natutuklaw ay naaapakan o aksidenteng nahahawakan. Maraming ahas ang nasa kulungan sa mga zoos, minsan display sa mga parks. Meron pang mga private collectors na nagkukulong ng ahas, parusa sa hayop para sa kasiyahan ng tao. Sa ating mga agricultural na lugar, ang ahas kilapan sight, patay agad, walang kulong at kahit wala namang kinagat. Mga ka-channel, hindi po ako nagbabawal, nagbibigay lang po ako ng kaalaman na makakatulong upang ang mga kaso ng tuklaw ng kobra ay mabawasan. Mangyayari po yan kung magkakaroon lang tayo ng respeto sa kalikasan.